Pero ano, talagang yun yung nagpabago sa inyo, yung moment nung nandun kayo. Yung pagputok ng Pinatubo. Doon ang talagang sabi ng asawa ko, ano bang plano mo sa buhay? Oh my OMG, yes, this is it. Pinaka sa inyo na unforgettable na nangyari sa ride nyo? Several of them, pero the most, yung sabi nila yung eme, yung bitukang manok, sigsag ng Quezon. Sabi nila ano daw, mahirap daw. Pero hindi naman ako niyayabang, it's ano lang yun, kasabihan lang. Apo. Ang kinatakutan ko talagang sa lahat ng ride namin, itong Mindanao, Los Pimentel at saka yung Sagada. Yung kinukwento ko kay Jay kanina habang nag-breakfast kami sa bahay. Yung bugyas, yung bugyas, yung going to Sagada. Kaya nga nagkaroon ako ng experience na doon. Kakakain lang namin. Heavy, kalahating manok yung kinain ko. Hindi na ako nag-rice dahil ahon daw. Siguro 30 minutes na kaming nakakapahinga, okay lang. First time ko kasi matagal na ako din napupunta ng Sagada. Panahon 80s pa nung may trabaho pa ako sa Bukid. Yung in-interview natin yung mga doon. Yung bugyas pala yung dinaanan kami nung 6-wheeler na truck yata yun. May dalang gulay. Nung dinaanan kami, yung pala yung aming akyatin. Pagtingin kong ganyan nung nasa taas ganyan na lang kaliit yung truck na malaki. Sabi ko, ganun pala kataas yan. So nagantay ako ngayon, sabi ko na kasama ko na kung pwede, at magantay na lang ako ng susunod na truck, sasakay na ako. Wala naman dumadaan na truck. Napilitan ako ngayon, padyakin. Yung pala yung wala pang 15 minutes na doon na kami sa taas. Yun ang ko talaga na para bang na-conquer ko yung si Mount something na yung satisfaction ko sa sarili ko. It's sa mind lang pala yun. Na hindi kaya. Nung wala na pala talagang choice, kundi yun lang. Nakakit ko naman, pero iba ang feeling ko after that. Forgive me sa mga words ko, God. Thanks to you, God. Yung fulfillment ba? Ibang klase. Ayun, good morning guys. Yung pagbabalik natin sa vlog and na-invite tayo ni Sir Nick. Matagal na kaming nagkita nito noon sa San Pedro. Mga pagkakataon na yung mga sinasabi niya na makatotohanan, and hindi ko makakalimutan sa kanya yung sinabi niya na wala nang magandang lugar sa iyo pagkalaspag ka na regarding sa pagbabike, and yun yung nakuha kong idea sa kanya na totoo nga naman. And ito si Sir Nick, kakwentuhin natin yung talambuhan niya, maraming pinagdaanan to, and sa ngayon ninanamnam na lang niya yung pagbibisikleta, and marami pa siyang ginagawa. Ayun. Hello, hi. Magandang araw sa inyong sa mga subscriber ni Jay. Yes. At nagkita kami muli after several years. Pero although lagi kami nag-chat-chat, hindi kami magkita-kita dahil sa dahil ngayon lang kami natuloy na rin. Hindi nga lang tapang kabayo, bulalo naman at saka tawilis naman yung famous kasi rito sa Taal Lake. Mismong nandito tayo sa tabi ng Taal. Yung Taal Volcano nasa likod ko. Sana wag pumutok. At medyo paminsan-minsan nag-aalburuto itong ating kaibigan sa likod natin Ayan lang mismo yung kulay brown sa likod. And Sir Nick, what do you do for a living now? For now, retired na. Liba ako. Number 1 kong libangan actually ngayon pagbibisikleta, bike touring, bike packing, o short ride sa mga palipaligid dito sa aming lugar sa Calamba, Laguna. And once in a while, golf with friends. Yung mga darating na balikbayan,
US. Yun, sinasamahan ko mag-golf. Naging golf tourist sa tuloy ako, driver. Pero more on biking kaysa sa golf. Golf. I love golf. Pero nakita ko yung benefit ko sa sa bisikleta. At Nagkaroon po ba ng comparison yung dalawa? Ang comparison, unang-una, it's cheaper to bike at saka marating ka ng marami kang mararating na lugar na hindi kaya marating ng sasakyan. Ang golf, iba naman kasi ang crowd niya, although of course yung mga kaibigan natin, iba yung socialidad niya sa pagbabarkada, dahil ika nga iba yung crowd ng golf, iba yung crowd ng biking. Although the benefits pareho sila in the sense na number one, pag nag-golf ka, patience. Sa biking din, kailangan mo rin ng patience sa ahon. Pag hinapura mo yung ahon, hindi mo na yung gusto mong marating na lugar, hindi mo na ma-appreciate kasi laspag ka na, hihiga ka na lang sa karsada. So I mean, patience is the number one, both na pareho sila. Pero health benefits ay iba talaga yung biking. 73 na ako ngayon. At sabi nga nila, yung the way I ride, hindi ako 73 daw. Hindi lang alam, tinitis-tis. Pero hindi, may ibang hatak pa rin talaga kahit yung ahon kanina eh. Nagkaka-14 pa rin eh. Yun lang ang mapapayo ko sa mga kaya pang magbike. Kahit yan lang, kahit na paligid lang sa inyong lugar, iba yung benefit niya ng biking talaga. And then, pag nawili kayong tulad ko, dati pa bike lang ako eh. Naranasan kong maumpisahan ko yung bike packing, bike touring. Sus Mariosep. Halos gusto ko mag-bike packing lagi. And yung nakita ko po sa inyo noon, nagkita tayo noon is nakapag Mindanao na kayo, di ba? Hanggang Davao. From kilometer 0 to Davao. Sa Davao, 18 days. 18 days. Kayo puro senior po kayo noon? Apat kaming senior. Yun ang matindi daw, pero thanks God, na-survive namin hanggang Davao. Mas na-enjoy nyo yung Na-enjoy ko yung sa akin trabaho before, nalibot ko na yata ang buong Pilipinas. Pero trabaho yun. Ano pong trabaho dati? Ako, photojournalist ako ng Manila Daily Bulletin, Tempo. At yun ang nag-retire ako noong 1990s, nag-migrate sa America and then came back like 2012 after my retirement there. Tapos, nag-umpisa na ako mag-bike noong 2012. Dahil pagdating ko rito, naloloko sila sa mountain bike. Nagkataon na may mountain bike ako sa Amerika. Inuwi ko, mountain bike. Yun ang naging, After that, naging crazy na ako sa bike. 6 na yung bike ko. And dun sa pagbabike nyo po na yun, nagsagada loop na rin kayo. Alam ko, nagsagada loop na rin kayo. Last year, November. Ano yung pinaka sa inyo na unforgettable na nangyari sa ride nyo? Several of them, pero the most, yung sabi nila yung eme, yung bitukang manok. Sigsag ng Quezon. Sa sabi nila daw, mahirap daw. Pero hindi naman ako nagyayabang, it's lang yun, kasabihan lang. Apo. Ang kinatakutan ko talagang sa lahat ng ride namin, itong Mindanao, Los Pimindaco, tsaka yung Sagada. Yung kinukwento ko kay Jay kanina habang nagbe-breakfast kami sa bahay. Yung bugyas. Yung bugyas, yung going to Sagada. Kaya nga nagkaroon ako ng experience na doon na kakakain lang namin. Heavy, kalahating manok yung kinain ko. Hindi na nga ako nag-rice dahil ahon daw. Siguro 30 minutes na kaming nakakapahinga, okay lang. Yung pala, first time ko First time kong, kasi matagal na akong hindi napupunta ng Sagada nung panahon 80s pa nung
may trabaho pa ako sa Bulikid, yung in-interview natin yung mga doon. Yung Bugyas pala yung dinaanan kami nung six-wheeler na truck yata yun, na may dalang gulay. Nung dinaanan kami, yung pala yung aming aakyatin. Pagtingin kong ganyan nung nasa taas ganyan na lang kaliit yung truck na malaki. Sabi ko, ganun pala kataas yan. So nagantay ako ngayon, sabi ko na kasama ko, na kung pwede, at magantay na lang ako ng susunod na truck, sasakay na ako. Wala naman dumadaan na truck. Napilitan ako ngayon, padyakin. Yung pala yung wala pang 15 minutes na doon na kami sa taas. Yun ang ko talaga na para bang na-conquer ko yung si Mount something na yung satisfaction ko sa sarili ko. It's sa mind lang pala yun, na hindi kaya. Nung wala na pala talagang choice kundi yun lang. Nakakit ko naman, pero iba ang feeling ko after that. Forgive me sa mga words ko, God, sabi ko. Thanks to you, God, sabi ko. Yung fulfillment ibang klase. Yun ang the most memorable ko experience na sa ride ko. I hope there will be more. Yun. And dun sa nyo naman po, pagiging una kayo nun, journalist, di ba? And ano yung mga experience nyo dun? And marami. Kumbaga, naging Marlboro tour photographer kayo? Nag-umpisa yung aking passion sa bike nung kumocover ako ng Marlboro Tour, which is nung araw Tour of Luzon, pero naging Marlboro Tour. Sa ikayat nung kapwa ko photojournalist na kumover ka ng Marlboro Tour, ibang klase, sabi sa akin. Kumocover ako sports, pero tinry ko. Nagustuhan ko dahil iba yung challenge ng pagka-photography. Sa photography, iba yung challenge. Dahil tumatakbo ka, nakasakay ka sa the whole day. Nakasakay ka sa naghahanap ka ng magandang litrato. Hindi ka gaya nung cover ka ng rally. Andun lang yung rally. Andun lang yung mga cover mo. Malacanang, andyan lang yung presidente, nasa harap mo. Ito, you have to find a good spot to take pictures of the cyclist. Challenging. So nakita ko ngayon, every time i-interview namin yung mga siklista, i-interview ng mga reporter namin, nakikita ko yung sa mukha nila, mga veterano, pero na-challenge pa rin sila everyday. Isipin mo yung veterano na, bukas dinaanan niya na last year yun pero iba pa rin yung yung enthusiasm niya. So doon ako naging hook sa biking. And yun po yung simulan yung magtrabaho, photojournalist po kayo. Di pa. Marami pang galing sa police, mga bago ka napunta sa maraming, kasi alam ng mga journalist, lalo yung mga journalism student, alam nila step by step bago ka maging full-time ka dinaanan namin lahat yan. Messenger, lahat yan, Beckman, utusan ng reporter, punta ka doon, kuna mo litrato ito, ganyan. Kaya pinagdaanan namin lahat yan. Lahat naman ng nandito ngayon na matataas ng tao ngayon, pinagdaanan yung pinagdaanan ko. Rose pa on the right, wala namang, pagka-graduate mo, you're top photographer ka, ka na kagad. No, it's not like, it's always process. Ano po yung pinakamatinding pinagdaanan nyo ron sa pagiging journalist nyo dati? Yung one of the most na nag-decide nga ako itong nakwento ko, yung Pinatubo. Lahat kami, babanggitin ko na yung mga kasama ko nung araw dyan sa Pinatubo. Kasi yung Pinatubo, binantayan namin. Months kami doon, doon sa mismong Puong Bato ng Butulan. Ando kami sa paanan mismo ng Mount Pinatubo kasi gaya ng istorya na aabangan nyo. Aabangan na dahil meron na siyang senyales na puputok. So nag-camp kami roon, lahat ng mga top journalist, top
newscasters nandun. Jessica Soho, Chari Villa, Arlene de la Cruz. Apo. Kami ngayon mga top 5 newspaper. Ando kami. Ando kami, nagtayo kami ng mga tent doon. Months. Apo. Sa pag-aabang ng pagputok. So nung June 12, pumutok ng konti lang, Independence Day. So after that, nag-decide na yung mga editor namin, pull out na kami. Pull out na ginagawa niyo, pull out na kayo. That was Saturday, I think. Biglang last photo. Kami, last photo. So umakyat sila sa hill. Ako ang kumukuha. Nandun sila Chari, lahat, Jessica, nandun na, kumbaga souvenir. Apo. Biglang sumabog. Yun yung mas malakas. Oo. Yun na yung pinali. Yun ang pinali. Andun kami, sipin mo. Apo. 16 of us, nandun, driver, photographer, cameraman, assistant cameraman, reporter. Andun kami lahat. Sipin mo kung God is great every time, sabi nga nila. At that time, hindi kami niya pinabayaan. Doon ako na-injured ako doon dahil nagkapamatali, nagbali-balintong ako dahil dala ko. Buti nga, yung camera bag ko nakalak, kundi naiwan lahat yung gamit ko doon. So, binuhat ako ng driver ko, nilagay ako sa sakyan. Yung kaibigan ko na best friend ko si Albert Garcia nakakuha ng iconic pictures, which is one of the best photo. Pwede po nating i-flash yun. Yun. Nakasakay siya sa service ko. Siya ba yung parang may nakikita ko nasakay ng sasakyan na may kuha ng yun, si Albert yun. Yun. Iconic. I'm proud. Kahit hindi ako may kuha noon, may kuha ako sa side. Apo. May kuha, yun, yung grupo namin nagkaroon ng resulta naman, nakapag-produce ng isang iconic na century, one of the best photos of the century. So doon. Yun then after that, nakasettle na, okay, nakabalik na kami sa opisina. Doon ako nag-decide na talagang, sabi ko, parang kung namatay ako, paano naman yung pamilya ko siguro? Hindi naman siguro bibigyan ng milyon ng asawa ko. Kung pamilya ko, kung namatay ako noon, ewan ko, baka So doon ako nag-isip ng ibang source na yun. Meron akong petition nga sa US, si daddy, sa tatay ko. Sinamantala ko na I did my best para makuha ko yung naisip, sabi ko, family first. Family first. Kaya ako nakarating ng US. Ano po yung naging nyo sa US? Kapalaran nyo sa US? Kapalaran ko, marami. Marami. Pagdating ko, as a photographer dito, ay abang ko, nag-apply ako ng photographer sa isang mall doon. Parang SM dito. Macy's ang pangalan, Macy's. Photographer ng family photographer. Yun nga, yung mga studio photographer dyan sa ganon. Yung nag-enjoy naman ako for the first few months kasi first job ko, $4 an hour na sweldo ko. Ganon, minimum kasi yun, $4.25. Okay lang, kumikita ako ng $16 a day, ganyan. Okay. Pero bandang uli sabi ko, mukhang walang asenso. So nag-move ako kami sa LA. Sabi ko, kasi San Diego kami, sa biyanan ko So nag-move kami ng LA. Ako naman ako ng company doon na ginawa akong analyst sa it's a multi-million dollar company, furniture and antique. Ang unang trabaho ko doon, kumuha kami ng brochure kasi wala pang internet noon, wala pang Kaya kumukuha ng mga photos. Lahat 3,000 items. Kinuna ko mga maliliit na lahat hanggang sa malalaki. Doon ako matagal ako doon yun. Tapos after that, lumipat ako sa Toyota. Naging safety engineer naman sa Toyota sa LA, sa California. Then nag-retire ako 2012, 2013 after. Nung nasa US po kayo, panay din yung bike nyo ron? Oo. Bike, nahikayat ko pa yung anak ko na mag-bike din. Una nga mountain bike. Kasi usong-uso dun yung mountain bike, yung sa bundok.
Kasi ang California, lalo maraming bundok eh. Magdadali namin, kukotse, pupunta pa ng bundok. Eh, parang hindi ko na-appreciate yung, yung trail. Parang too dangerous for a road band. So sabi ko sa anak ko, ayoko na ng trail. So bumili kami ng road bike. Bumili ako ng, my first road bike is a Cannondale. Siya naman, siya trek, yung inuwi ko pareho. Yung nandun sa bahay niya. Pula eh. Kanya yung pula, akin yung dilaw eh. Yun ang mga Pero every weekend kami. Nagbabike kami. Ng grupo ha, may grupo doon. May grupo doon ng mga Pilipino. Kita-kita na lang kayo ron sa lugar. Oh, usually Redondo Beach. Nandun kasi ang bike lane. Tabing dagat. Thank you for sharing. And yun sa mga benefits na nangyari sa inyo, ano pa yung may i-add regarding sa cycling, yung sa pagbubike nyo? Of course, tanggal-tanggal yung mga rayuma. Of course, yung physical health mo magbe-benefit. Tapos, pangalawa, dahil nga pag nagbabike ka, para kung lalo kung nasa area na dinaanan natin kanina na agricultural land, di ba? Apo. Parang stress free. Kung minsan na ba may dala ako yung kapihan ko. Pumunta ako doon, dala ako. Andun lang ako sa kubo ng may kubo. Andun ako, nag-i-stay ako doon, nagkakape-kape. Yun ang benefit ng pangalawang yung bang na-appreciate niyo yung lugar o kumbaga yun yung relax na relax. Relax na relax ka, yung wala, para kang walang problema sa buhay, yung nandun ka lang, yung tinitingnan mo yung area mo, ganda, mga gulay na, tapos may mga tao doon, mga agri na nagtatanim, tiyaga nila maghapon, biro mo nakayuko, pag-aaralan mo rin hindi ko kaya to. Pag inisip mo, parang ang hirap. Parang ang hirap. Sabi nga ng misis ko, nung galing kami ng Sagada, nang nag-drive kami, nung makita niya yung aling igorota na, sorry sa word ko, na yung basket nung garbage, nasa likod, tapos sa ulo yung sabi ng asawa ko, Daddy, kahit kailan di na ako tatawad pagka bumili ko ng gulay. Ganun pala kahirap yan, Mrs. Mariosep. I mean, nagiging benefit din sa iyo as your personal opinion mo sa pagtingin mo sa mga agriculturists eh. Di ba? Sa mga magsasaka. Kung ano yung paghihirap na bago ka makakain ng gano'n, biro mo yun. Sabi nga niya, di na ako tatawad kahit kailan. Ganun pala kahirap yung binababa sa bundok, di ba? Nakita mo yun dahil nandun ka rin. Tataas ng bundok tapos sa ito rin yung dinaan din natin, di ba? Sabi sa'yo kung minsan may tanim na pechay. Ganun din sila, birong nakaupo, inaalis yung mga damo bago lumaki yung pechay. Yun isa rin sa benefit sa'yo, yung pagkatao mo. Tama po. Lumalabas sa pagkatao mo, kung yung naturalesa mo. Ganun pa rin. Nakikita mo kung paano nila pinaghirapan yun. Pinaghirapan, oo. Ma-appreciate mo, kanya-kanya pala talaga ang tao. Kanya-kanya talaga ng papel ang tao sa mundo. Di ba? Tama po. Nakwento niya rin po yung bumalik pa rin kayo ng Pinatubo. Oo, last year with Ermin. Sumama kami sa, inaya ko sila dahil tatay ko kasi may ng Death March. So anniversary ng Death March, yung meron kaming kapitbahay na tatakbo, Death March, tatakbo sila. So tanong ako kung pwedeng, hindi kami marunong tumakbo eh, pwede bang bike march naman? Opo, lahat po doon. So tatlo kami, pumunta kami from kilometer 0 hanggang Bataan muna. Bataan. Doon, sumama kami doon sa Death March, bike march. After ng bike march, may oras pa kasi mga 10 lang yata. Sabi ko, total nandito na tayo. Pwede pa tayong tumuloy ng ng Butolan. So tumuloy kami ng Butolan, ginabi nga kami dahil maulan, pero natulog kami doon. Kasi yung kapatid nung taga doon yung isang kasama naming sekretat, doon kami, kay Joe. The following day, na matagal ko ng pangarap na makapunta ron sa Sapang Bato, na doon na kami muntik mamatay, yung Sapang Bato. Wala na yung sapa. Binalikan niyo yun? Wala na yung ilog dati. Ilog. Opo. Puro lahar. Lahar na. Opo.
Di binike namin dahil ayaw nung mga tao doon na yung i-rent yung 4x4 dahil may ulan daw sa taas. So nag-decide kami ng bike na natin, nandito na tayo eh. 11 ng tanghali no. Pagkakain namin ng hindi pa nga tanghali yan, breakfast eh. Tinira namin. So nakita namin ngayon yung mga ita doon, pababa na doon, 4 na pamilya. Matagal na ako talagang gustong, hindi lang ako, yung mga photojournalist na mga kasama ko noon, pare projectin natin, magbigay tayo ng tulong doon. Sabi ko, sige kako, hindi kami makumpleto. Unang-una, tuwing tatawag sila doon, hindi pwedeng 4x4. Hindi naman sila kapareho ko na bikers. Tama. So, nandun ako, ginawa ko, may pera para akong extra. Pinamili ko ng yung mga 4 na pamilyang ita na may anak na, yung sanggol. Kailangan, pinamili ko ng gatas ng bata. Basta yung kailangan nila sa bahay. Ayaw pa nga nila nung una kasi kukuha sila isa-isa Sabi ko, hindi, kumuha ng gusto mo, ako magbabayad, sabi ko. So, yun, inabot ko sila doon sa trading post. May trading post sila doon. Namura lang naman yung bilihin kasi semi-government ang tumutulong doon. Pero ganun pa rin, siyempre mahirap sila. Ako nagbayad. Binayaran ko, parang magaan sa loob niya. Oo, sobra. Kinuwento ko ngayon sa mga photojournalist. Nilabas ko actually sa Facebook. Tumawag yung kumpare ko si Boy Cabrido ng Inquirer. Hindi ka naman nagsasabi, sabi, emergency lang. Total nandun na ako, sabi ko, gusto nyo projectin natin ulit, balik tayo doon. Tuwan-tuwa sila, tuwan-tuwa yung mga ita doon, di ba? Yun ang matagal ko ng pangarap yun. Kaya nga nagulat, pati yung namamahala ron sa trading post, sinuho ba kayo, sir? Kinuwento namin. Alam mo, ganito kami, ganyan-ganyan. Yun. Pero talagang yun yung nagpabago sa inyo, yung moment nung nandun kayo. Yung pagputok ng Pinatubo. Doon ang talagang sabi ng asawa ko, ano bang plano mo sa buhay? Ganyan. Tsaka retireable na rin ako sa bulletin. Marami na, pwede na rin, sabi ng boss ko nung actually forced retirement pa nga nangyari sa akin dahil pinagre-report ako ng Sabado. Hindi na ako bumalik Sabi sa akin, ayoko na bumalik. Sabi ko, ayoko na. So, sir, ayos nyo na lang yung cheque ko, kukunin na ng asawa ko. Hindi na po ako, mag-retire na po ako. Sabi ko, para bang nagkaroon ako ng takot na, ewan ko, I don't know. It's not takot, kundi security. Nag-isip lang din po kayo. Security ng pamilya ba, na, kung nadedo, yung mga ganun ba, yung pumasok yun sa isip ko. Yung Pinatubo, ginising ako. Actually, hindi lang ako, marami sa mga kasama ko na nag-iisip ng gano'n din. Ayan, sumikat yan sa mga kaibigan natin. Sila Jessica ngayon, milyonaryo na, yaman-yaman. Chari, Bilya. Pero ako talagang, thanks God na hindi ko naman sinasabing nangyari yon, pero sabihin, siguro destiny na, di ba? Destiny. Yun yung isa sa nakapagpabago sa inyo. Yung nangyari sa inyo doon. Nangyari doon. Kung yun na nga kasi alam mo ba na nung pagka-injured ko, back injury, yung spasm ko sumumpong. Siguro sa nervous na rin. Alam ba, nakarating kami Longga po. Sila Dick Cordon, may mga patay. Nag-shoot pa ako Karga ako nung driver ko. Kumukuha pa rin kayo? Kumukuha pa rin ako. Ika-ika. Kasi kumukuha sila yung Amerikano nataganan sa bus station. Tapos nag-decide, sabi, ano ba niya? So si Dick Cordon nag-decide na ihiga ako ron sa sa stretcher dyan sa hospital. Tumayo ako dahil nakita ko mayroong gunukunan bumaksak yun Yung hospital gumuho. Kundi ako umalis. Hindi kayo nakaalis? Kundi ako umalis doon sa... Hindi kayo kumuha ng picture? Kundi ako umalis doon na durog yung yung hospital durog Ano gawa nung lahar? Sobrang natabunan. Yung namatay na Amerikano, nataganan din ng yung station, nung yung waiting station ng bus. Ano ba tawag doon? Waiting shed. Waiting shed. Dahil ordinary day.
Di ba? Ordinary day yun. It's like 8 o'clock in the morning. Naging gabi. Di ba? Dumilim. Yun, isa pang ano, sabi ko. Ayan. Actually, natatawa ako dahil kundi ko nakita yung mga loko nagsushoot kasi nag-plus. Gabi na nagpa-plus sila Tumayo rin, Bong, sabi ko sa driver ko, Bong, asan ka? Ano ang nangyari? May patay doon. Puta, napilitan akong tumayo. Nagsushoot kami. Lumabas na kami sa ospital kasi nagkakagulo na Mamaya, gumuho yung ospital Isipin mo yun. Hindi ko na sinasabing nataganan ako doon o madaganan ako doon. Pero gumuho yung ospital. Sabi ni Senator Dick Gordon, kumpare ko yun sabi niya, pare, gumuho yung ospital. Sabi ko. Mga ano ba, yung ano ba tawag doon, sequence nung after the eruption. Kung hindi kayo kumuha o nandun kayo sa loob. Oo, kung nandun ako sa loob, hindi mo alam kung ano nangyari sa'yo, di ba? I mean, hindi ko sinasabi, di ba? I don't wanna elaborate na mag-invento ng ano, di ba? Tama po. Yun ang ano doon, yun. Ayun sir, thank you for sharing po sa experience. Yan. Thank you. Itong libro, sa inyo to? Oo, sa akin yan. Yan, yung mga kuha ko yan. Majority dyan kuha ko yan. Dito kayo noon pumwesto nung sumabog yung pinatubo. Yan. Pero marami dyan, yung mga una, pinag-aaralan namin. Ito, kuha nyo rin po ito. I'm ready. Yeah. Ko. Galing. Nasa side view ako nung kuha ko. Ito na yung ano, pinaling putok. Pero nung unang putok ko talagang mahina lang. Bali wala Hindi, wala kang maririnig Kaya sabi nga nung Pigo, hindi pa yan. Ayun, nakapatay Yan, may kaming Pakian nga. Itong Amerikano tong patay na ito? Saan po dun sa pinatubo mismo? Yun yung sinabi nyong sa... Baksakan. Yung sinasabi nyong nasa ospital kayo? Oo. Ito yun? Oo. Pero ano yan, nasa shade yan. Yung Victory, yan, yung bus stop ba yun? Yung shade? Opo. Yung pinag-aaralan ko yan. Etong shot nyo na to, nandun kayo sa location? Na nag-aabang na lang kayo para pumutok? Alin po dito mismo yung pinatubo ito? Ano yan? Mountain ranges kasi ang pinatubo Hindi nga namin alam kung saan mountain ranges yan. Hindi nyo alam kung saan puputok. Hindi ka pareho ng mayon, di ba? Itong pinatubo is part of the mountain ranges. Hindi nga alam kung saan yung puputok. Kaya itong dito. Walang exact na location kung saan puputok. It's a part of the mountain ranges. Dito lang po talaga kayo tumitingin. Talagang puzzle pa rin yung... Yan sinasabi ko yung last photo. Ito po kayo, lahat ng journalist dito. Ako may kuha niyan dahil nandito ako. Diyan nga ako nalaglag, kita mo medyo blur dyan. And ito, last photo mo sa kanila? Last photo namin lahat ng kumover doon yan. Kasama sila Jessica Tuho, Chari Villa. Opo. Ito na yun. Ito na yung part na sumabog. Yan na yung mulan ng mulan ng asphalt. Yan yung sasakyan namin. Asphalt na yan. Yan, aftermath na yan. Ano po itong na to? Portion na to? Alhar. Tapos ito, bahay? Meron kayong makikita dyan, mga lubog na school. Makikita mo dyan, yan, mga pumitilang nag-evacuate na sila. Tubo, yan ang Pung ba itong tawag dyan sa lugar na yan. Diyan kami, dati may mga bahay dyan. Apo. Naging ganyan na, naging no man's land na. Yan ang mga nasira. Ayan ang puti, yan yung puti, close up. Ito yung puti na nabagsakan. Natagalan ng ng structure ng terminal ng bus. Iba yung sinasabi niyo sa school, sa ospital. Sa ospital, iba pa yun. Iba pa yun.
Olongapo. Ito po nung sumabog na siya. Ano na yan, yung sprout, yung una, yung 12, Yung mahina pa. yung mahina pa, hindi pa. Yun din. Wala. Ito yung mahina pa. Yan yung mahina pa. Yun yung Unang sandali putok. lang, sandali lang. Tapos akala namin tapos na. Pero sinabi ni punong bayan na i-catch natin. Meron. Nag-stay kami doon. Opo. Yun na nga, the following day, I think, or 2 days after. Saturday yun. Yan, mga aftermath na yan. Ito. Bakit? Yung mga media, kasama sila Jessica Soho, Opo. after that, nag-relief operation kami ba? Si Dick Gordon. Yan, naglilipat na yan. Ito po, ano na to, lahar na to. Oo, lahar yan. Yan, kukuha na ni Mr. Sarnetio. Ay, Santiago pala. Oo. Puno yan eh. Nga lumabas. Old, Ito yung tulay. ayun, tulay. Wala na. Yan, kita mo. Elementary school bubong na lang. Bubong na lang. Ayan, bubong na lang. Yung mga huling sabog na yun. Ito yung Paano sumabog? sumabog. Tali mo. Yun pala yun, hindi mo alam dun sa pinatubo kung saan puputok. Kung di ka gaya ng mayon, di ka, Oo. alam mo na kagad na Galing sa gitna. andun yung vulkan, di ba? Opo. Yan, hindi alam. Wala, hindi mo alam eh. Kaya si Jesus yun eh, yung sa public court ko. Ano na yan, delete na yan. Ito parang relocation na lang o kung saan na lang pwede. Ito yung malakas na napagsabog. Yung ano yan, yung ano tawag yun, paan yan, yung ganun. Oo. Ito si Sir Nick. Pinatubo. Sir Nick, konting kwento ulit dito sa shot na to, sa Pinatubo. Itong sasakyan na to na nasa harap na blue, press din yan. Oo, yan yung sasakyan ng Philippine Star. Opo. And ang kumuha nito, Nakasakay sa akin sa bulletin service. Oo. Actually, dalawa sila, pero yan ang maganda, color kasi. Opo. Yung isang may kuwang ganyan, si Florante, ang may kuha. And ang kumuha po niyan is si Albert Garcia. Ito yung iconic shot ng Mount Kahit Pinatubo. na muntik na ko yung mamatay, meron lumabas na, sa aming coverage, may lumabas na Opo. part ng Grabe, no? Buti nagawa niya pa yun habang nakasakay siya sa doon sa likod. Matapang talaga yun, Oo. Alberto. Siya ang dating bulletin. Opo. Nag-wars na siya niyan, wars na. Sa ibang agency, wire agency na siya, photo agency na siya. Pero siya dating hepe na. Pero nung kinuha niya po itong shot na to, maraming siyang shot o iisa lang na. Palagi ko marami, yan ang the best, kaya yun ang napili ng ano eh. Iconic. Yan ang ano. Nung, di ba, sumabog po ng mahina. Then, Hindi kami umalis. ang sinabi sa inyo, may malakas pa na pagsabog. Hindi naniniwala yung punong bayan kasi si punong bayan noon ng ano eh, ang Pibox eh. Tama po. Oo. Hindi siya naniniwala na that's it.
At so kami, although sinasabi ng mga editor namin, oh, pull out na kayo dyan. Pull out na kayo dyan dahil ano pa, hinihintay nyo. Parang hindi kami naniniwala kasi nandun kami sa site eh. Opo. So, nag-stay kami ng another day, I think 1 or 2. Hindi parang, No, hindi oras. Hindi. Araw. Araw pa. So, yung memory ko Opo. Yun nga, yung last photo na sinabi ko sa'yo, Oo. nandun sila lahat sa, Sa taas, yung last photo yon. Ako may kuha nun. Yun, sabi ko nga, last photo, biglang, boom. Sumab. Anong expression nyo nung biglang sumabog nung malakas? Anong? Meron nga may kwento kami. May photographer kaming kasama ron sa sasakyan ko na naguhubad na ng damit, nagdadasal. Hindi ko na nakita yun si Albert ng kwento eh. Kasi nasa likod sila eh, ako nasa harap eh. Na lahat nagpanik na. Sinabi ko sa'yo, isipin mo ang liit ng kalsada. Ilang sasakyan dun. Lahat kami may sasakyan. Ilang agency ka nun. Ang Channel 2, meron sasakyan. GMA, may sasakyan. Ako, may sasakyan. Inquirer, may mga sasakyan. Ilan yun? Siguro mga 7 sasakyan yun. Ibabakin mo pa. Split second. Kung merong isang tumirik doon, patay kami lahat doon. Believe me. Ito po, inabot kayo nitong asphalt na to? Nasa baba na kami. Hindi pa nga kami umabot ng ng highway. Inabot na kami ng bagsak ng pyroclastic eh. At tawag nila nung pyroclastic eh. Yung unang sumabog. Although yung buhangin pa na mainit. Tapos may kasamang tubig, ulan. Madilim na, parang gabi. That was umaga yun, mga 8 o'clock. Gabi na, parang gumagin bigla. Sila Charevilla tumakbo ng kanan papunta sa Zambales. Kasi nagdesisyon na kami, meron man lang makaligtas sa atin. Kami nila Jessica, nag-decide kaming magkaliwa. Kasi mas malapit ang Olongapo na kaysa sa Zambales na pupunta ka pa ng Tarlac, di ba? So kung sino man, nagbibili na nga eh. Pakitawag, pag hindi kami nakarating, pakitawag sa pamilya. Mga ganun na yung mga sitwasyon. Kumbaga talagang panic na lahat. Sinabi ko sa'yo, hindi lang alam ng mga tao na kung gaano kahirap ang dinanas namin yung araw na yun. Talagang yung parang more than kulog yung nangyari o talagang dagundong na. Gumanon yung pa. Kaya nga nasa clip ako eh kasi diba, kita mo naman yung kuha ko. Yung last photo. Diba? Nakaganyan ako eh kasi nasa clip ako eh. Gumanon eh. Sila nga sabi ko wag mo kung ano na nangyari sa kanila. Wala na kanya-kanya na kami. Kanya-kanya na kami ng basta nung pumutok ng malasgan, punta sa sasakyan and pack up. Sabi ko nga sa'yo, isang sasakyan lang ang tumirik o kung sino yung nauna. Hindi ko nakaalam kung sino yung nauna eh. Lahat po kayo nakaalis naman? Lahat? Awa ng Diyos, sabi ko sa'yo. Kami. Yun nga, nung nakababa na kami, highway na, mataas na yung mataas na yung karsada, wala na yung karsada eh. Puro lahar na eh. Lahar na. Wala pang lahar. Pyroclastic pa yung bumaksak. Wala pang galing sa lupa, galing pa sa taas. Nangyari, nagdesisyon na nga eh. Dito kami. Sabi nila, Charevilla. Dito kami, kanan kami. Zambales kami. Sila naman, kami naman, nag-decide kami nga yung paulong na po. Kasama ko yun sila Jessica. Saka sila Cabrito, yung inquirer. Ganun ang nangyari dyan. Ang nangyari na, nagkuumustahan na lang kayo. A week na siguro. Hindi kami hindi kami nakarating ng opisina ng that day. I think it took us like another day bago kami naka-Manila. Nakapag-report. Wala. Telecommunication, baksak. Lahat, baksak. Ang ginagamit lang namin kasi wala namang cellphone nung araw eh. Tama po. Radio eh. Wala. Baksak ang mga tower. Survival nga at that time. I think hindi lang kami kundi yung buong Tarlac, Zambales, Pampanga. Yan ay lahat kung ano yung naranasan nila, naranasan namin. Survival that day. Survival talaga kami. Mas delikado pa kayo kasi kayo nandun sa mas malapit eh. Ang awa ng Diyos naman, yun,
masasabay ko yung lahat. Grabe.